Pinili ng Los Angeles Lakers na hayaang umalis si LeBron James ngayong free agency dahil nais na nilang tuluyang simulan ang bagong yugto ng kanilang koponan kasama si Luka Doncic. Ngayong off-season, hindi naging tahimik ang Lakers. Ilang mahahalagang galaw na ang ginawa ng general manager na si Rob Pelinka, kabilang na ang muling pagpirma kay Austin Reeves at ang pagkuha kay Walker Kessler. Pero mukhang hindi pa tapos ang Lakers sa kanilang roster move. Isa sa mga pangalan na pinag-iinteresan nila ay si Jonathan Kuminga. Ngunit kung hindi magtagumpay ang kanilang pursuit sa young forward, posible umanong tumingin sila sa ibang option. At isa sa maaaring mapagpilian, si Ben Simmons. Hindi na bago ang pangalan ni Simmons sa NBA, pero ngayon ay nasa ibang sitwasyon na ang dating number 1 overall pick. Ayon sa mga ulat, may Western Conference team na nagpapakita ng interes sa kanya habang sinusubukan niyang makabalik sa NBA. Dito naging interesting ang posibilidad na mapunta siya sa Los Angeles. Naniniwala si SB Nation writer Jacob Rude na maaaring magkaroon ng pagkakataon si Simmons sa Lakers dahil sa magandang relasyon niya kay Lakers head coach JJ Redick. Noong magkakasama pa sila sa Philadelphia 76ers, isa si Redick sa mga taong madalas na nagtatanggol kay Simmons sa gitna ng matinding criticism na natatanggap ng former All-Star. Noong 2022, naging guest pa si Simmons sa podcast ni Redick na The Old Man, The Three, kung saan naging open ang dalawa tungkol sa ilang aspeto ng kanyang naging karanasan sa Philadelphia. Kaya may history talaga ang dalawa. Pero kahit may magandang relasyon sina Redick at Simmons, may isang malaking tanong na kailangang sagutin. Kaya pa ba talaga ni Ben Simmons na maging epektibong NBA player? Dahil hindi sapat ang magandang relationship para makakuha ng roster spot sa isang championship contender. Malayo na ang Simmons ngayon kumpara sa player na minsang nakita natin sa Philadelphia. Pagdating niya sa Brooklyn at kalaunan sa Los Angeles Clippers, unti-unting bumaba ang kanyang impact sa laro at mas naging malaking problema pa ang kanyang availability. Matapos ang interview nila ni Redick noong 2022, halos hindi na nakalaro ng regular si Simmons. Sa mga sumunod na season, nakapaglaro siya ng 42 games, pagkatapos ay 15 games at 51 games. At mas nakakabahala, hindi man lang siya nakapaglaro noong nakaraang season. Kung ikukumpara sa dating Simmons na isa sa mga pinaka-promising young players sa NBA, napakalaki ng naging pagbabago. Mula ng huling season niya sa Philadelphia, hindi na siya nakapag-average ng higit sa 7 points per game, pero hindi naman scoring ang tanging dahilan kung bakit minsang naging espesyal si Simmons. Kilala siya sa kanyang passing ability, court vision, size at kakayahang gumawa ng plays para sa kanyang mga teammates. Ang problema, naging malaking issue ang kanyang hesitation na kumuha ng sariling tira. Dahil dito, naging mas madali para sa mga kalaban na iwan siya sa opensa at ituon ang kanilang depensa sa ibang players. At para sa isang team na naghahanap ng spacing at offensive versatility, malaking problema iyon. Hindi rin nakatulong ang kanyang injury history. Paulit-ulit siyang nakaranas ng injuries, kaya naging mahirap para sa mga team na pagkatiwalaan siya ng isang long-term contract. At habang tumatagal, dumami rin ang mga ulat tungkol sa mga concern sa kanyang work ethic, accountability at pagiging receptive sa coaching. Dahil dito, ang dating number 1 pick na minsang inaasahang magiging franchise cornerstone ay nauwi sa pagiging isa sa mga pinakamalaking disappointment sa modernong NBA. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na siyang halaga. Sa katunayan, may isang bagay na maaaring maging dahilan kung bakit interesado pa rin ang Lakers. Size, malaki si Simmons at kaya niyang maglaro bilang forward type defender. At eksaktong ganoong klaseng two-way player ang maaaring kailanganin ng Lakers habang binubuo nila ang kanilang bagong roster sa paligid ni Luka Doncic. Pero may dalawang malaking tanong na hindi pa natin masasagot. Una, kaya pa ba ng katawan ni Simmons na makasabay sa isang buong NBA season? At pangalawa, kaya ba niyang maging consistent sa offense, lalo na sa shooting at floor spacing? Dahil kung hindi niya kayang maging threat mula sa labas, maaaring maging problema siya sa isang Lakers lineup na kailangang bigyan ng sapat na space si Luka Doncic para makapag-create. Kaya kung sakaling magdesisyon ang Lakers na bigyan si Simmons ng pagkakataon, malamang hindi ito isang simpleng desisyon. May malaking upside dahil alam naman natin kung gaano kataas ang talent ceiling niya noong nasa pinakamagandang kondisyon siya. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod naman, akala ng marami, malaking pagkadismaya para sa Golden State Warriors ang desisyon ni LeBron James na piliin ang Philadelphia 76ers. Pero ngayon may isang kakaibang twist sa kwento. Matapos hindi makuha ng Warriors ang superstar na si LeBron, isang batang wing player naman mula sa Sixers ang lumilitaw na posibleng maging bagong target ng Golden State. At ang mas nakakaintriga dito, hindi basta-basta napunta sa free agency ang player na ito.
Ang pangalan niya ay Dalen Terry. Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher, iniulat na interesado ang Warriors na bigyan si Terry ng pagkakataong makasama sa kanilang training camp. At kung sakaling matuloy ito, maaaring magkaroon ng pagkakataon ng 24-year-old na wing na makipaglaban para sa isang pwesto sa final roster ng Golden State. Pero bago natin pag-usapan kung bakit interesado ang Warriors kay Terry, kailangan muna nating balikan kung bakit siya biglang naging available. Noong nakaraang buwan, gumawa ng malaking galaw ang Philadelphia 76ers nang maidagdag nila si LeBron James kasabay ng pagpasok ng veteranong si Kentavious Caldwell-Pope sa kanilang plano. Dahil limitado ang roster space ng Philadelphia, kinailangan nilang gumawa ng mahirap na desisyon. Isa sa mga naging casualty ng roster changes na iyon ay si Dalen Terry. Si Terry ay dating 18th overall pick ng Chicago Bulls noong 2022. Sa loob ng ilang taon, dumaan siya sa ilang pagbabago ng team. Matapos ang Chicago, napunta siya sa New York Knicks at pagkatapos ay sa New Orleans Pelicans bago ang trade deadline noong Pebrero. Hindi rin nagtagal ang stint niya sa New Orleans dahil siya ay na-waive, pero mabilis siyang nakahanap ng panibagong pagkakataon. Nakuha siya ng Philadelphia sa isang two-way contract at doon nagsimulang maging mas promising ang sitwasyon niya. Sa halip na manatili lamang sa two-way deal, nagawa niyang kumbinsihin ang Sixers na i-convert iyon sa isang 2-year standard contract bago ang playoff. Ibig sabihin, sa puntong iyon, mukhang nakahanap na si Terry ng mas permanenteng lugar sa NBA. Pero biglang nagbago ang lahat nang dumating ang malaking LeBron James move. Sinundan pa ito ng sitwasyon ni Kentavious Caldwell-Pope matapos ang buyout nito mula sa Memphis Grizzlies. Kailangang gumawa ng karagdagang roster space ang Philadelphia at doon napunta si Terry sa listahan ng mga kailangang bitawan. Ngayon, ilang linggo na siyang wala pang bagong team at dito pumapasok ang Golden State Warriors. Ayon kay Fisher, narinig niya na isa si Dalen Terry sa mga player na nasa radar ng Warriors para sa isang training camp invitation. Pero wag muna nating isipin na automatic nang makakakuha si Terry ng roster spot dahil may malaking catch dito. 4 na taon na siya sa NBA, kaya hindi na siya eligible para sa two-way contract. Kung gusto siyang isama ng Warriors, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang lugar sa kanilang pangunahing roster. At posibleng maging interesting ang training camp para sa kanya. Bakit? Dahil maaaring magkaroon ng competition para sa final roster spot. Sa madaling salita, hindi pa guaranteed ang kanyang future sa Golden State. Kailangan niyang patunayan sa training camp at preseason na kaya niyang maging useful contributor sa isang Warriors team na may limitadong roster space. Pero kung titingnan ang numbers niya noong nakaraang season, may dahilan kung bakit hindi pa siya automatic na roster lock. Dahil ang Warriors ay noon isa sa mga team na malakas ang interes kay LeBron James. Ngayon, matapos nilang hindi makuha ang superstar, ang posibleng idagdag nila ay isang 24 anyos na dating first round pick na kailangan pang lumaban para makakuha ng permanenteng roster spot. Malaki ang agwat, siyempre. Hindi natin dapat ihambing si Dalen Terry kay LeBron James. Pero maaaring makita ng Warriors ang isang bagay kay Terry na hindi agad makikita sa kanyang basic statistics. Bata pa siya, athletic, may size bilang 6'6" wing at mayroon pa ring pagkakataon na mapadevelop ang kanyang laro. At minsan, sa training camp, hindi naman puro scoring averages ang tinitingnan ng isang team. Tinitingnan din kung sino ang kayang mag-defend, tumakbo sa system, gumawa ng tamang play at maging reliable kapag kinakailangan. Ang desisyon ni LeBron James na pumunta sa Philadelphia ang naging dahilan kung bakit kinailangan ng Sixers na gumawa ng roster changes. At isa sa mga naapektuhan ng mga pagbabagong iyon ay si Dalen Terry. Ngayon, ang Warriors naman ang team na hindi nakuha si LeBron ang maaring magbigay sa kanya ng panibagong NBA opportunity. Hindi man ito ang blockbuster move na inaasahan ng Warriors fans, maaring may pagkakataon pa ring maging interesting ang kwento ni Terry sa Golden State. Dahil sa NBA, minsan ang isang player na mukhang maliit na roster move lang sa simula ay maaring maging mas mahalaga habang tumatagal ang season. Kaya abangan natin kung mauuwi ba sa isang simpleng training camp invitation ang interest ng Warriors kay Dalen Terry o kung magagawa niyang sorpresahin ang team at maagaw ang isa sa mga huling pwesto sa roster. At kung matutuloy nga ang pagpunta niya sa Golden State, isang malaking tanong ang mananatili, kaya ba niyang gamitin ang pagkakataong ito para buhayin muli ang kanyang NBA career?